Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sa iyo
May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Sa unang Pedro 2:6, kailan may di mabibigo ang mga taong umaasa sa ating Panginoon. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Good morning, Jesus! Good morning, mga kapatid! Ayan. What a beautiful day. Start praising the Lord. May pag-asa kay Jesus. Amen, Thank you, Lord. amen. Ayan. Ayan. Magandang umaga mga kapatid at purihin ng Panginoon. At muli tayo ay nagkasama-sama. Good morning sa ating 70 and counting na viewers. Maaga. Thank you, Lord. At sa ating mga kasamahan dito, mga co-workers na marami rin kami rito. Thank you, Lord. At siyempre, aming mga kamanggagawa rin sa iba't ibang lugar, sa ating mga outreaches, especially Pastor Romy. Hello, Pastor Romy. Pastor Romy. Salamat sa Panginoon. Si Pastor Romy ay nasa regular room at patuloy na pinapalakas ng Panginoon. Amen. Pastor Romy, makita tayo bukas diyan ha. Amen. Andiyan kami sa sa anniversary nyo, sa po. sa Kalo. Kalo. Ayan. Kasama lahat ng mga manggagawa. Kaya Amen. kita-kits. Ayan. batiin. Bati naman. Ayan, thank you, Lord. Binabati ko po kayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Lalo na po yung aking pamilya, sila mama, tsaka yung mga nasa Kogyo, tsaka nagpapabati rin. Hello po kay Pichi, kay Nana, at kay Kura na nasa Ilocos, kay Ninong Johnny, at kay Miay na nandyan po sa Kogyo, kay Ninang Cora. Hello po sa inyo. At yung pinsan ko, sabi ko nga kasi nag-aantay siya supposedly kasi hindi pa ako nakapagpala. Uuwi yan ng Puso Rubio para kay Ocean. Ayan, si Ipoy po nanonood din. Hello Ipoy, nakasakay na po siya. At siya ay nasa, hindi ko sure kung Brunei o Brazil. Basta nasa B. Nasa B siya ngayon. Kung nasaan man siya. Nasa Laot, pero may naka-monitor po. Hello naman kapatid. At hello kay Mami at kay G. Kasi
kasama si G sa a-attend ng LSS sa Sa May 1. Fabian. Oo, Oo. sa Thank Pangasinan. you, Lord. Hello Oo. po, Ate Lisa, Mame, Ate Elaine. Kaya Ayan. Sige, tayo Ayan. may bumati sa ating mga maagang kapatiran na nakasama natin ngayon. Ayan. Good morning kay Maring Nida Manigbas Celardino ng ating Makati Prayer Group. At si Kap Mundo. Mundo, thank you, Salamat Lord sa po. buko tsaka sa pinya. Thank you, Lord. Kaya, Yes, sila Brother Boyet. Seremonya Yes. ng ating ng talim. Good morning po. Sarap pong pumunta dyan. Maraming tilapia. Mama Ched, we miss you. Musta ka na dyan? Asa ba si Mama Ched? Nasa Bacolod. Sa Bacolod Sa pala. Bacolod. Hello kay, anong pangalan ng kapatid niya? Thank you, Lord. Good morning din kay Sister Sally Jigilon. Jugilon. Kapatid ni ni Ate Sol tsaka ni Ate Susan ng ating San Fabian. At good morning na rin sa kanilang mami, kay Nanay Soseng Barrera. Good morning po. Siyempre si Minister Andy. Mr. Andy. Yung Andy, Sister Judith, hello po. Musta na kayo dyan? Yan, hello, Ate Lisa. It's been so long. Nagkita kayo ni Sister Odette sa Lipa. Good morning din Thank po you, kay Lord. Sister G. Aquino ng ating Los Baños Outreach. At kay Sister Corazon Cardones. Taga saan si Sister Corazon ba? Corazon Cardones. Corazon Cardones. Taga GMJ yan eh. Taga GMJ. Kay love. At Nanay Clement, see you po tomorrow or later. Morning po. Thank you, Lord. Mother Mon, Sister Chit, Sister Josie, at kay Sister Mila Santarinala. Sabi niya, thank you po sa Ama. Thank you po, Ama, sa mayaman mong habag at pagpapala sa aming lahat. Thank you, Lord. Good morning din kay Mami Glo Garcia. Yan, si Mami Glo, blessed na blessed dahil yung kanyang anak ngayon, buong pamilya niya, yung kanyang panganay na anak, na Sister Matet, ay nasa na ngayon, babiyahin na kahapon. Nasa New Nagpunta Zealand ng na. New Zealand. Oo, Ayan. yun. At sabi ko kay Mami Glo, kayo malungkot kasi pupunta rin kayo dyan sa New Zealand. Oo nga eh. May My Day pa si Mami Glo eh. Oo. Si Tita ko, hi Tita ko. Good Morning. morning kapatid. Kay Luis, nanonood dyan. Diyan ka muna, Luis. Hello, Luis. Ayan. Good morning po kay Nanay Lita sa Raspe ng ating kaibiga. Yan, prayer group. At kay Brother Darwin. Yan, one empty tomb. Good morning din kay Sister Carmela Tison. Yan, she's watching. Kay Sister Josephine Banwa. Ano to, ni Brother Bong, no? Ano? Kapatid ba? Kapatid. Hipag pala, sorry po. Good morning kay Sister Lorna Pehi. Yan. At kay Sister Neva Cortez ng ating Lipa. Yan. Good morning po, Sister Neva. Thank you, Lord. Sige, mga kapatid, bago po tayo magsimula, tayo muna ay magkaroon ng pambungan na panalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, napakabuti mo sa amin, Lord. Tapat ka sa inyong mga pangako at dakila ang inyong pag-ibig sa amin. Lord, salamat po sa umagang ito, panibagong buhay, kalusugan, kalakasan mula sa iyo. Lord, ngayong umaga, sa aming pong pagtuturo, Panginoon, at ang aming mga salita nyo na aming maririnig, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang magpaunawa sa amin, magturo, Panginoon, sa amin. At Lord, kami pong magkasawa na inyong gagamitin ngayong umaga ay maging lamang tagapagsalita, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Let your name be glorified in our midst. Sa aming kawalan, Panginoon, kayo po ang magturo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Ayan. Simulan na natin, mga kapatid, no? Yes. Thank you, Lord. Alam naman natin, mga kapatid, no, ang ating tinatalakay, simula pa nung Monday, ay tungkol sa mga parable, no? At nasimulan na nga nung isang linggo pa ni Sister Ria na nabigyan na ng introduction. So, ang ating din magiging
pag-aaral mga kapatid ngayon, ganoon din po, tungkol din po sa parable. Ito po yung ating mababasa sa Mark chapter 2, verses 21 up to verse 22. Marcos, Kabanata 2, mga talatang 21 hanggang 22. Yan. Ganito po ang nakasulat mga kapatid. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Ayan. Napakamatalinhaga, no? Tunay na si Lord talaga ay punong-puno ng mga paghahambing, analogy, metaphor, parable, no? At ang maganda nga sa Panginoon talaga sa kanya paggamit ng mga ganong bagay, talaga meron siyang tinuturong mga panlangit na karunungan, no? Kamukha itong ating binasa sa Mark 2:21 to 22, tungkol sa telang pagtantagpi at tungkol sa Alak. bagong alak na nilalagay sa lumang sa old wine skin. Kasi nga noong unang panahon siguro wala pa naman singer noon no. Yung sewing machine. Kaya tagpi-tagpi lang, no. At yun nga, hindi pala pwede yun na kapag magtatagpi ka ng damit, gagamit ka ng pangtagping bagong tela sa luma mong damit. Kasi pag nilaban mo yun, uurong yung yung bagong telang pinantagpi mo. So hahatakin niya yung yung luma mong damit. Yung mangyayari, punit pa din. Mapupunit yung tela, no. Lalong masisira. The same thing, sabi rin nga dun sa pangalawa, ay yung bagong alak naman ay hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlang balat. Kasi nga po, noong unang panahon, wala pa naman na-inventong bote, no? Wala pang bote. Ang pinapaglagay ng mga alak ay mga balat ng hayop. Mga kapatid. At yung ang tawag nga doon, wine skin. At totoo, di ba ang balat kapag tumatagal, tumitigas yan tumitigas. Kaya hindi siya magiging flexible. Kaya pag yun ay nilagyan mo, binuhusan mo ng bagong alak, siya kasi ang bagong alak, habang lumalaon yan, nagpe-ferment yan Yung alcohol content, tumataas na tumataas. Kaya kapag pinaglagyan mo ay yung balat na hindi kaya mag-expand, papuputukin niya yung lumang balat. Paggamit na kasi yung balat na yun. Kumbaga batak na batak na. At saka na siya, matigas na siya, kaya hindi na siya mababatak. Pag sinalina ng bagong wine, kaya pagka nasabog siya. New wine ang nilagay mo doon, talagang papuputukin niya yung lumang balat. Kaya nga yung new wine is for new wine skin. Yan. So napakamatalinhaga mga kapatid, no? So ating tignan po, no, kung ano bang nais ipaliwanag ng ating Panginoon dito mga kapatid, no? Ako nga nalagyan ko ng sarili tong title, tong parable na to The Parable of Incompatibility. The Parable of Incompatibility, no? Kasi nga, pinakita nga doon, hindi compatible yung new patch sa old cloth. Hindi compatible yung new wine sa old wine skin. So, di ba? Totoo, the parable of incompatibility. Kayo po ba sa inyo, ano ba yung mga bagay na incompatible? Halimbawa, yung katalisyarong kuneta. Yung tubig at langis. So, kasi ang aming alam na Sharon lang na kanta, balutin mo.
May isa pang kata ni Sharon. Tubig. Na dapat din tandaan ng mga Kristiyano. Yan. Tubig at Tubig at langis. langis. Hindi pwedeng pagsamahin. Ano pa? Kapag mo yung mga ano. Ito, may mga nasulat ako ng mga incompatible eh. Halimbawa, yung chicharon, ating sausaw sa asukal. Oh. Chicharon Ano, daw, ano kaya sausaw sa asukal. Chicharon. Isasawsaw mo sa asukal. Yan, anong lasang ano sabi ni Brother Louie? Masarap yun. O kaya yung tinapay, palamanan mo ng bagoong. Pwede ba yon? Masarap ba yon? Yun, Mangga sa daw, peanut butter sa peanut daw. butter. Masarap yata Mangga sa yun. peanut butter, nasubukan nyo na ba? So may mga tinatawag na imperfect combination. Yes. At anumang larangan ng buhay, meron talagang ganyan, mga imperfect combination. At dito nga pinapakita mga kapatid sa ating mensahe, no? Yung the parable of incompatibility. Sabi nga po dito kasi mga kapatid, historically, very famous na ang Panginoong Jesus sa kanyang pagpapangaral, kanyang pangangaral, at lalo sa mga Pariseyo, sa ay very famous na. Kaya yung mga Pariseo, gusto siyang isama sa group para lalong palalimin, pagtibayin yung kanilang old forms of religion, tinatawag na Judaism, no? Pero dito nga, sila ay nakatikim sa Panginoon eh. Nakatikim sila kay Lord. In-expose ng Panginoon yung kanilang mga folly, yung kanilang mga kamalian, no? Kasi gusto ng mga Pariseo, doon sila sa old Mosaic law. Sabi nga po the new was to replace the old. Yan. But throughout Christ's earthly life, the religious leaders of Israel sought to hold on to the old familiar religion of Judaism. Yan. Which had fulfilled its purpose in Christ by denying and eventually crucifying the very person whom God sent to save them from their sin. So, their fruitless endeavor to patch up their old religious system and produce a righteousness of their own failed. But rather than admitting that the good works which they carried out in their own strength were rejected by the Lord and regarded by Him as filthy rags, these religious Jews sought to produce a righteousness by means of their own self-effort. So, talagang dito talagang ipinakita ng Panginoon na hindi na yung old Mosaic law, the old forms of religion. At dito nga hindi pinapakita ng mga kapatid, no? Hindi ina-abolish ng Panginoon yung old law. Actually, sabi nga siya ang gumanap. He fulfilled, mga kapatid, yung law, mga kapatid. Ngayon, bago natin pagpatuloy ito, sa ating buhay kasi, napakahalaga tayo bilang mga Kristiyano, bilang binago na ng Panginoon. Minsan, meron tayong mga masasabi nating practice, petty sins, na minsan, actually kasalanan, pwede man sabing kasalanan, na minsan, sa akala natin ay normal lamang sa buhay natin. There are sins that Christians must stop normalizing. Yeah, may mga sins, mga kapatid, that Christians must stop normalizing. Hindi kasi minsan maririnig tayo, di ba, gano'n, na para bang normal lang sa kanila yung ginagawa na lang hindi tama. So, hindi po fitting yun. Para ka rin nga yung kamukha ng ating parable noon, na bagong tagpi sa lumang tela. Hindi po siya fitting, incompatible. At minsan tayo, bilang Kristiyano, bilang may bagong buhay sa Panginoon, sometimes we normalize petty sins, wrong practice,
minsan na hindi po natin namamalayan. So, may ibabagi si Sister Wife na mga 10 to, Sister Wife, diba, Yes sa po, tata, 10 to. 10 sins that Christians must stop normalizing. Yan, sige, Yun, Sister thank you Tata. Lord. Totoo nga naman kasi tayo bilang mga Kristiyano, sabi nga, we are now in a new life, so hindi na natin babalikan yung mga maling nagawa natin before. So, minsan sa ating mga Kristiyano, dahil parang daily living, parang yung akala natin, normal na sa atin yung mga maliliit na bagay na nagagawa natin. Pero ang pinaka-meaning talaga nito ay kasalanan pa rin. Minsan nakakasanayan na natin kasi palagi nating ginagawa. So dito, meron akong 10 kasalanan na napag-aralan upang tayong mga Kristiyano ay iwasan o let's not consider this to live with these sins na parang normal lang. So, kailangan natin dito, let's stop. Sige, umpisahan ko na. Ito medyo mabigat. Parang easy lang sa atin kasi mahilig tayong makipagkwentuhan, mahilig tayong magmarites. So, nahuhulaan nyo na yung kasalanan na tinutukoy ko, mga kapatid. Yung una kasing nailista ko dito is yung gossiping. Minsan kasi, sa ating mga Kristiyano, yung kumustahan ba, ito pinag-uusapan natin yung kasi we are in new life na. So, hindi na natin dapat gawin ito. So, yun nga, let's stop gossiping. Ano nga ba itong gossip? Gossip can be defined as information about the behavior or personal life of other people. Ito kasi minsan sinasabi natin, hindi, sinasabi ko lang yung fact. Yung fact lang yung sinasabi ko, hindi naman namin pinag-uusapan yung Pero ang definition yun nga, di ba? Sabi, information about the behavior or personal life of other people often without the full truth revealed or known. Hindi mo pa alam kung ano yung katotohanan behind that, pero kung makapagkwento ka, parang alam na alam mo. So what is that? Gossiping. Usually, ganun tayo mga Kristiyano. Example, halimbawa, nakita mo lang lumayas ng bahay itong si Marites. Mare! umalis si pare doon sa kabila, nagal sa balutan. Yun lang yung nakwento mo. Pero behind the truth, wala na. So kapatid, nire-remind sa atin ni Lord na let's stop doing it. Hindi na po gawain ng mga Kristiyano yung ganong bagay. So sabi nga dito, people talking didn't mean direct harm. The result of gossip is always broken trust and hurt feelings. Kasi syempre malalaman nung kasama mo, nung kaibigan mo na naipagkwento mo yung mga pangyayari na hindi mo naman alam yung buong katotohanan. Diba? Dapat kasi gawin natin dito, imbis na ipagdaldal mo pa kapatid, pag-pray natin, diba? Sabi nga dito, God's word wants us to stay away. Stay away from people who gossip. Diba? Meron kasing mga chikadora eh. Dito sabi nga ni Lord sa atin, iwasan natin, lumayo tayo. At sabi rin dito, guard our words when we speak about others. Minsan kasi nagbibigay ka ng opinion mo. Pero dito nire-remind sa atin ni Lord na gwardiyahan mo, bantayan mo yung bawat salitang sinasabi at binibitawan mo. So sabi nga dito sa Matthew 12 verse 36, but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. So yun, number 1 po, gossiping. So pangalawa po, ito minsan akala natin normal eh. Yun, number 2 is bad words. Ano ba itong mga bad words na to? Mga kapatid, sa lumang buhay o kaya yung hindi ka pa renewed, alam mo ang bad words, yung mga bad words ay mga mura lang, mga kapatid. Dito, bilang mga Kristiyano, hindi lang po pagmumura, pagbibigay ng yung masamang, yung curse, gano'n, sa tao, hindi lang po iyon ang tinatawag na bad words sa buhay natin bilang Kristiyano. So, dapat malaman po natin yun. Sabi nga, ano ba to? Minsan kasi, tayo mga Kristiyano, ang pinag-uusapan natin yung buhay na natin ngayon at present, di ba? Minsan kasi, pagka nakikipag-discussion ka, tapos napikon ka, talo ka na, minsan sasabihin mo na, sige na nga, God bless you. Wow,
Nag-God bless ka nga, pero galit ka naman. So, saan lalabas yung ano na yun? Meaning nun, di ba? Hindi maganda, kapatid. So, yun pinaiiwas sa atin, di ba? Sabi nga dito sa Galatians 3 verse 8, "But now you must also rid yourselves of all such things as this." Yun, yung anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. At sabi rin dito sa Ephesians 4:29, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths." Diba? "But only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." Iyon na po itayo. Iwasan na po natin yung mga salitang nagtitrigger or nagre-represent ng galit, ng malisya, ng panlilibak, ng mga hindi magagandang komento, at yun na rin yung sinasabi ng unwholesome talk. Diba? Yun, kapatid din siya ng gossiping. So, nakakadalawa na tayo, ang kapatid, diba? Get rid of it, sabi nga, diba? "Of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice," sabi sa Ephesians 4 verse 31. Parang ano rin yan. Oo. Tsaka ano na rin yan parang kumbaga sa, ano ba yung present ngayong buhay? Ano na yan yung parang sa bullying. Diba? Sa panahon na to, parang, kasi, well, guilty rin naman tayong lahat doon, diba? Kasi minsan yung mga pagbibiro natin, it cause pains doon sa mga sinasabihan natin. So sa atin, bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat gawin yun. Iwasan natin yun. At let's not consider is na normal. Kasi nagkomento kayo, hindi, okay lang yan. Mga kapatid, bagong buhay na tayo, kaya hindi na pwede yung old life. So sa number 3 po, ito po yung jealousy. Matindi naman po itong jealousy. Mga kapatid, 10 po kasi ito So yung number 3 po, jealousy. Since that Christians should stop normalizing. Sabi, ano nga ba tong jealousy? Minsan kasi, tayong mga Kristiyano, madali tayong ma-fall into trap pagdating dito sa mga ganitong bagay. Una kasi, di ba, especially nga through when we begin to make minor comparison, di ba? Yung ba't siya ganyan? What if ako? Ito nga, natawa nga rin ako kasi kung sabi nga ng isang Amerikano, ang translation daw ng, alimbawa, sabi kasi ng American, supposedly, iko-congratulate siya. May magandang nangyari sa isang tao. Sasabihin ng American, "I'm happy for you, congratulations." Pero sa Pinoy version daw, "Sana all." Diba? Doon pa lang na-trap na tayo. Yung comfy version. Yun yung May diba? version Ano yung comfy version, Daddy? Pipila na ako. Pila na ako. Diba? Yun, minsan, check your heart, kapatid, sa pagbibitaw ng mga words. Para kung ano man yung motibo mo, baka naman na naiinggit ka na gusto mo nang gawin yung mga bagay na hindi pa nakalaan para sa'yo. So mag-strive ka to do it. That's jealousy, kapatid. At saka, yun nga, sabi nga, ibig sabihin nito, kasi yung meron kang jealousy means there is a heart that is not content. Merong discontentment and selfishness. So, sabi nga dito, pagka yung dahil sa kagustuhan natin dun sa isang bagay, na gusto nating makamit, tapos hindi natin makamit, naiinis tayo dun sa taong meron siya. Na-experience nyo ba yun? Yung gustong-gusto nyo yung bagay na meron siya, tapos hindi mo makamit. So nangyayari, nagagalit ka tuloy dun sa tao na meron siya. Andun na yung, di ba? Naiinggit ka na, di ba? At nagkakaroon siya nagiging resulta yon ng mga napakaraming maling desisyon. Sabi nga, left to grow, it becomes hatred and can result in so many horrible decisions. Sabi nga sa Proverbs 27 verse 4, "Anger is cruel and fury overwhelming, but who can stand before jealousy?" Kailangan natin ng Diyos. Kaya, mga kapatid, stop normalizing yung pagdi-desire sa mga bagay na hindi para sa iyo, di ba? Isa sa magandang gamot sa mainggitin,
i-train mo sarili mo na matuwa sa biyaya ng ibang tao. Yes. Pagka nabe-bless yung kapwa mo, ikatuwa mo yun. Yes. Kasi pagka may nakita kang pinagpapala tapos kino-compare mo sa sarili mo, nako, magti-trigger ng jealousy. Pero kung may nakikita kang nabe-bless, ikatuwa mo yun. Matuwa ka dahil yung kapwa mo pinagpapala. Amen. Yun ang pinakamagandang pang-iwas para wag tayo maging mainggitin. Saka let's practice the word, I'm happy for you, kapatid, di ba? Kasi maganda na rin yung voice out natin na masaya tayo sa blessing na tinatamasa ng ating mga kapatid. So number 4, ito, judgmental. Since that Christians should stop normalizing. Wag nating makasanayan na maging judgmental. Diba? Sabi nga, wag kang judgmental, kapatid. Sabi dito, having or displaying an excessively critical point of view. Ang ibig sabihin po ng judgmental. Most of the people who say that it's wrong to judge others are not unbelievers. Take note po, hindi po, usually, hindi po yung mga unbelievers yung judgmental. So agree po ba kayo, mga kapatid? So mag-ingat po tayo. Bilang mga Kristiyano, bilang nasa bagong buhay, wag po maging normal sa atin yung pagiging judgmental. We supposedly, tanggalin po natin to, talagang alisin sa buhay natin. Do not yung normalize pagiging, it. pagiging judgmental. Kasi minsan sa ating mga Kristiyano, akala mo kasi alam mo na lahat. Nakasanayan mo na alam mo yung mga bagay, tapos mabilis ka nang manghusga. Di ba parang yung sa yung tawag nito, yung nagpi-pray, Ano ba yun? yung Samaritan, yung Pharisee, yung tax collector, di ba? Ganon. Hindi na tayo ganon, mga kapatid, di ba? Hindi na tayo yung biglang yung nanghuhusga. Iwasan natin na porque may alam ka sa Bible, alam ko na yan, nandyan na yan. Ano na yan, hindi naman ganyan ang ginagawa namin, ganito naman ginagawa namin. Hello? Actually, yan ay kasama sa ating comfy values. Yes, We are to understand and not to judge. Yes, take note of that. Kasi eto na yung ating buhay. Sabi nga, you get judged of all your life, but as soon it's about Christianity, it is a problem. So talagang hindi yun part ng buhay ng Kristiyano. Judging is not sinful, but judgmental, critical heart is. So yun, iingatan natin yung puso natin. Sabi nga sa Matthew 7 verse 2, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. So mga kapatid, reminder sa atin na wag natin makasanayan, kundi alisin mismo natin sa buhay natin ang pagiging judgmental. Yung mabilis kang magsalita pero in critical views, di ba? Bawal judgmental. Yun, bawal judgmental sa mga Kristiyano. So number 5, ito, stinginess. Ano ba yung stinginess? Madamot. Madamot. Sabi nga, when Christians are stingy, they usually never realize it. Kasi tayo mga Kristiyano, sanay na tayong magbigay. We used to get through it, di ba? Yung, okay lang, magbigay ka na magbigay. Kaya sabi nga dito, hindi daw natin nare-realize yung pagiging stingy natin. Bakit? Bakit? There are some people who give, but with a grudging heart. Nakakalungkot naman, kapatid, di ba? Na nagbigay ka, sige na nga, yan na. Tumigil ka lang. Kristiyano ka na, kapatid. Di ba? Ito na nga, ang kulit mo, ito na lang para sa'yo. Hello? Ayun po pala ay definition din ng pagiging stingy. So sa ating mga Kristiyano, hindi na po natin dapat ginagawa yon. And let's stop normalizing it. Hindi po siya part ng bagong buhay natin bilang mga Kristiyano. So iyon, sabi nga po dito sa Proverbs 23:6-8, do not eat the food of a stingy person. Do not crave his delicacies, for he is like someone
calculating the cost in mind. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. You will vomit up the little bit you have eaten and will have wasted your pleasant words. Ano So yan, yun, di ba? Yung kinakain mo, kinukwenta nung nagpakain sa'yo. Diba? Mahirap. Pinasalubungan Sabi, ka, ang hirap lunukin nun. Pinasalubungan ka nga, Kasi- pero masama ang loob. Ayun na may nga, yun ako na may yan. konti lang si experience dyan sa tata eh. Minsan may pinapuntahan kami. Kasama ako eh. Hindi, gano'n, pinapasok kami ng bahay. Tapos pinaupo muna kami. Tapos sabi sa amin, mag-ano muna kayo, hindi man dessert, yung parang Chocolates. Oo, binigyan ako kami ng isang boteng galing sa abroad na chocolate eh. Mag-ano muna kayo ng chocolate. Mahal yan. Nagkatingin na kami kasama. Teka mo, mahal pala yan eh. Baka singilin tayo. Isang Baka ganon, may mga bill kapatid. pagkatapos. Alam mo, pag marunong magbigay sa hindi. Kasi sa kanila talaga, may presyo. May presyo ang bawat bigay. Yun ang Stingy rin po pala yun, mga kapatid. So, let's be reminded of that. Sa Proverbs 23, 6 to 8 po. Yun, sabi sa Proverbs 23, 6 to 8. Diba? So, yun Next. po. So, next po is number 6 na po, yung gluttony. 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 Alam niyo naman po yung gluttony, di ba? Gluttony is a sin that many Christians find easy to laugh about and accept as harmless. Magana lang ako kumain. Tsaka harmless daw eh. At nakakatawa, akala nila nakakatawa. Pero bilang mga Kristiyano, let's stop doing this, di ba? Let's not consider this normal. Hindi po normal ang pagiging matakaw. Sabi nga, di ba? Ayan, di ba? Lahat guilty. The sin of gluttony is idolatry pala, di ba? O di ba? It is a choice to self-love, self-comfort, and self-control through food. And control through food. Buti na lang, malunggay lang, solve na. Ayan, hindi naman, di ba? Talagang nire-remind sa atin ni Lord na minsan kasi, ayun nga, sabi, bawal na. Sige pa ng sige. Hello, mga kapatid. Gluttony po yan. Kasi gusto mo lang self-satisfaction. So, hindi po yan normal sa buhay ng Kristiyano. Pinag-pray ko naman yung pagkain eh. Pinag-pray daw eh. Tsaka bigay naman, may blessing naman daw, di ba? Hello. Sabi nga po dito sa Philippians 3 verse 19, their destiny is destruction. Their God is their stomach. And their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. O, di ba mga kapatid, sa Philippians 3:19, dito nire-remind sa atin na don't do that. Their God's their stomach. Oo, No? their God is their stomach. Hello. Hindi yan normal sa mga Ano Kristiyano. yun, parang Christian. No, parang Christian. Oo. Their God's their stomach eh. Di Christian. Christian. Hindi pala Christian, kundi Christian. Di ba? O, hindi na po tayo yun. Hindi tayo yun, di ba? Number 7 po is laziness. Ito, medyo, kala natin normal yung di ka babangon. Kasama na pala sa ano yun, sa kasalanan na let's stop normalizing it. Kasi, di ba, sabi nga, there might be various reasons for our inactivity. And we might have different incapabilities that limit our ability to go to action. Minsan kasi ginagamit nating dahilan, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Pag may sinabi sa'yo, ay hindi ako yan eh, hindi ako dapat dyan. Hindi ko ginagawa yan kasi hindi ano yan eh. Nagiging dahilan lang yon kasi ayaw mo nang mag-extra miles, ayaw mo nang mag-isip, ayaw mo nang mag-effort to learn. So, laziness din po pala mga kapatid yun. So, sa ating mga Kristiyano, don't normalize it. Pag sinabing go, go. Bakit? Kasi sabi nga, God will not give us a task we cannot handle. Sabi nga, there is a difference between understanding our own limits and underestimating what God can do through us. Diba? Parang ano yan eh, yung dinadahilan mo na lang na hindi mo alam. Pero alam mo na, binibigay sa'yo yung task na yun to do it. So just be willing. Sabi nga dito sa Proverbs 12 verse 24, hard work will give you
power. Being lazy will make you a slave. Kasi pag tinamad ka, nag-stop ka na ng learning, kapatid. So, pag sinabi ni Lord na go, go. Kasi alam ni Lord yung abilidad mo, yung capabilities mo to do it. So, gamitin mo yon to do it. Huwag tatamad-tamad, kapatid. Hindi na Kristiyano yung Pero ganun. sabi nga pag ayaw, maraming reason eh. Yan. Ayun. So, pangwalo na po tayo. Sa pool na po ba tayo lahat? Kaya, nung nag-aaral dito, parang duguan na ako dito. Ayun. Sabi, ito pa, yung pangwalo. Lying. Yun. Telling the truth is challenging. Totoo naman, mga kapatid. Yung pagsasabi ng totoo is challenging, di ba? But it also frees us from the burden of dishonesty. Kasi minsan may mga time na gusto mong magsinungaling, choice mo na yon. And make our friendships and relationships more trusting and stable. Mas maganda kasing nagsasabi ng totoo. Kahit masasaktan minsan. Kahit masasaktan. Pag sinabi mong maganda siya, Kasi minsan pagka sinabi mo sa kanyang katotohanan, tapos na masakit talaga sa kanyang dating. Pero totoo naman, para sa kanyang benefit, i-improve niya yung sabihin sarili. mo pa rin. Although may reaction siyang medyo, hindi na kayo friend, hindi na kayo close. Pero in due time, sasabihin sa'yo nun, Tama pala. mahal ako nito. Kasi sinabi sa akin yung bagay na pwede akong mapahamak. So, bisan tayo mga Kristiyano, ganun eh. Huwag tayong mag-compromise na sabihin ng katotohanan, kahit sabihin natin medyo aaray yung... Kasi kung talagang kaibigan mo, kung talagang concern ka, kung talagang mahal mo, talagang meron talaga, merong, hindi man consequence, talaga may risk talaga minsan sa pagsasabi ng katotohanan eh. Pero mas piliin natin sabihin pa rin katotohanan. Kahit sabihin natin na sa unang balsada, hindi tatanggap, pero in due time, bibigyan ng dunong ng Diyos yun na sabihin niya, mahal ako nitong taong to, sinabi sa akin yung totoo eh, para hindi ako mapahamak. Yun. Kaya nga po, sa ating mga Kristiyano, let's not normalize yung pagiging sinungaling. Sabi nga, ano ba to? Lying is an act of betrayal and it violates the trust of your friend, partner, and family member na nagtatry to build with you. So, act of betrayal po yung pagsisinungaling, di ba? When people uncover lies, depending on how damaging the lies are, some relationships are ruined beyond repair. Minsan kasi yung pagtatakip mo lang dun sa isang bagay, akala mo kasi dahil Kristiyano ka, ang pinag-uusapan natin yung buhay natin bilang Kristiyano. Dahil Kristiyano ka, akala mo tama yung pagtatakip dun sa isang bagay. Na supposedly, sasabihin mo na yung katotohanan. Pero mas na-push siya yung i-deny to help her, to help him. Pero hindi mo namamalaya na yung pagko-cover mo nung kanyang kasalanan, nagro-ruined na ng mas malaki pa at na mas mahirap pang i-repair. So, sa ating mga Kristiyano, let's stop doing it. Sabi nga, the risk is not worth losing such a valuable connection. Lying also goes more complicated the longer someone lies. So when people lie, they have to tell more and more lies to cover up the truth, which gets more and more stressful and emotionally draining. Di ba, mga kapatid? Parang kumunoy yan. Oo. Pagka inumpisahan mo, ang hirap ng ipakita yung katotohanan, sabihin yung katotohanan. Ang masakit nun, kapatid, pag time mo nang nagsabi ng totoo, wala nang naniniwala. Ito pa yung mga form ng lying eh, na minsan parang sa mga Kristiyano normal lang eh. Yung pag-sugarcoat natin. Yan. Tapos isa pa yung flattery. Yan. Minsan yung parang, ano ba sa Tagalog flattery? Pinupuri yung parang... Ang uuto. Ng uuto. Oh. Para Lying din yun, mga mawin mo lang kapatid. yung kanyang approval. Kahit di naman totoo yung talaga, ipa-flatter mo siya. Para mawin mo lang siya. Lying din, mga kapatid po yun. So mga kapatid, hindi po yun normal sa Kristiyano. Hindi po natin dapat ginagawa yun. Sabi nga dito sa Proverbs 12 verse 22, the Lord hates liars, but is pleased with those who keep
their word. So talaga namang ganun na lamang yung gusto ng Panginoon at kung gaano niya kahit yung mga sinungaling. So sa ating mga Kristiyano, stop doing it. So number 9, ito po, greediness. Kasi 10 to mga kapatid eh. Parang ano ito. Ang number 9 po natin ay greediness. Tama. Greediness, Daddy, di ba? God knows that greed will destroy us, di ba? Minsan kasi, may mga bagay na, yun nga, gusto nating makamit. Sabi nga, if we become focused on accumulating more wealth, we become focused and driven by greed and they're never content, di ba? Often greed opens the door to other sins. So nagsisimula pala sa greediness. The door to other sins, and we find ourselves falling farther from God and what He has for our lives. Dahil sa gusto mo lang, at talagang by hook or by crook, makukuha ko to. Nalalayo ka na pala sa ganap na kalooban ng Panginoon. Sa Kristiyano, hindi po tama yan. Stop normalizing that kind of attitude. Sabi nga, we must be careful to protect our hearts and minds against greed and to practice contentment. Not only to live being satisfied and thankful for what God has given us, but also in being generous in giving. Ito pala yung pang-battle, pang-laban mo dito sa greediness, yung maging mapagbigay ka. Be generous in giving. Be generous in giving. And be content. Yeah, maging kontento, di ba? Ayun, sabi nga po dito sa Luke 12 verse 15. Then He said to them, "Watch out! Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions, di ba? Life does not consist in an abundance of possessions. Meron ka na nga lahat. Kumusta naman ang relasyon mo sa pamilya mo? Kumusta naman ang relasyon mo sa kapitbahay mo? Napakalaki ng bahay mo. Ang taas ng pader. Napakayaman mo. Kumusta ka naman, kapatid? Diba? Diba yung isang analogy nga ng greediness, yung sa Proverbs yata yun, yung para siyang sementeryo na laging uhaw sa bangkay. Parang ganun. O, bukas na libingan. Laging, sige, dala pa ng dala. Para ding linta yun. Diba, linta, diba, yung sak ng blood. Diba, walang tigil hanggang sa sumabog siya. So, namatay na lang siya dahil sa greedy. Walang kakontentuhan, walang kasiyahan. Yan, mga kapatid. So, sa Kristiyano po, stop normalizing it. Nagsisimula po yun sa maliliit na bagay, pero napakalawak po ng idudulot nitong kasalanan pa sa atin. So, yun po. So, number 10 and last po, ito po. Kala natin regular lang, kala natin simple lang, pero matindi rin po pala to. Let's not normalizing murmuring and complaining. Sabi nga, complaining and murmuring does not give glory to God. So, ano po ba ang idinudulot nito? Minsan kasi nakasanayan na natin na pag may sinabi siya, ito naman, akala mo naman siya, ganito. Wow, hello, murmuring, kasalanan po yan, kapatid. Complaining po yan. Naalala ko rin kasi sa amin sa DOJ, pag may inutos kasi sa amin, extra miles kami, hindi pwedeng, hindi na yung pag-aaralan yung situation. Minsan, napaka-risky nung inuutos sa amin, pero bawal sa amin na mag-complain. Pinapractice po kasi dun yung obey before you complain. Pero once na sinabi na obey before you complain, kailangan pag-aralan mo yung sitwasyon. Pero binigay na sa'yo yung order, do it na. Ano man yung mangyari, kailangan alam mo yung mga disadvantages and advantages nung task na ibinibigay sa'yo. So, bawal, sa ating mga Kristiyano, ganun din sa atin na let's stop murmuring, let's stop complaining. Akala natin, normal lang sa atin yung pag may konting changes, ito na naman, meron na naman ganito, meron na naman ganyan. Nagko-complain na tayo. Kasalanan yun, lumalaki, lumalawak po. Sabi nga, nagkukos lang yon ng rebelling against the Lord. So, mag-ingat po tayo sa pag-murmur, pagko-complain natin, talagang hindi po yun normal sa buhay ng Kristiyano. Sabi nga, sa 1 Corinthians 10,
9 to 11. We must not put the Lord to the test, as some of them did, and they were killed by snakes. We must not complain, as some of them did, and they were destroyed by the angel of death. Natatandaan niyo po yung pinag-aaralan natin sa mga Israelites. Diba? They keep on complaining, pero provisions ni Lord andun na, nag-uumapaw na, nakikita na, pero walang tigil ng kaka-complain. Ano ang nangyari? Diba? Alam na natin, pero ito, bagong buhay na. They are traveling na. Wala na sila sa Egypt. They are going na dun sa, sa promised land, and yet, andun yung provisions, wala pa rin tigil ng kaka-complain. Ganon din tayo, mga Kristiyano, ganon din tayo, mga kapatid. Let's stop. Huwag nating gawing normal yung kada may masabi, meron ka rin sasabihin. Magkukomento ka rin, nagmumurmur ka din, nagko-complain ka din. Sabi nga, sa verse 11 din, all these things happen to them as examples for others. So nasulat yon para example po para sa atin. And they were written down as a warning for us, for we live at a time when the end is about to come, di ba? Kasi ito na yung buhay natin, mga Kristiyano. Ito po mga kasalanan na nabanggit, let's stop, avoid not doing it. Kasi hindi siya normal sa bagong buhay na taglay natin ngayon. Ayan, thank you, Lord. Amen, amen. So, yan yung mga sins that Christians should stop normalizing. Huwag tayong masanay, mga kapatid, na ginagawa yung mga bagay na yun, sa pong bagay na yun, na minsan ng mga Kristiyano. Kasi, kamukha nung ating binasang parable, hindi talaga ubra na bagong telang tagpi, lalagay sa luma, mapupunit. Bagong alak, lumang lalagyan, puputok. So, pagpapakita na walang magandang mangyayari, masisira tayo. Masisira, mga kapatid, ang ating ugnayan sa Panginoon. So, let us stop normalizing that kind of sin na minsan, para sabihin natin, masyado naman banal. O sige, masyadong banal. Di ba? Pero mga kapatid, sabi nga wala po nagsisimula sa malalaking kasalanan. Nagsisimula lahat yan sa mga petty sin. Na minsan, tayo mga Kristiyano ay hindi aware na nagiging normal na yan sa buhay natin. So, napakaganda mga kapatid na pinapakita sa atin dito sa ating pinag-aaralang parable na talagang yung mga kasalanan is incompatible yan sa ating buhay bilang mga nasa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Bago sa ating pagpapatuloy po, tayo muna bumati sa ating mga kapatiran na may mga kaarawan ngayon. Ayan. Bago basahin, ba't di ko yata na ipasulat? Babatiin ko rin belated happy birthday kay Evan kahapon. Evan natin, ni Nokum. Anak ni Kuya? Oo. Kaya nung linggo uwi siya kasi birthday ni Evan kahapon. At saka si Evan din, yung apo natin, kay Joshua sa Kogyo. Birthday din niya ngayon. Dalawang Evan. Happy birthday sa aming mga mahal sa buhay. At eto rin po. Happy birthday, mga kapatid. Birthday, April 18. Brother Lawrence Lalog. Ayan. Brother Jacob Danganan. Si Jacob pala, birthday. Ilang taon na kasi si Jacob? Birthday ba ni Jacob ngayon? Nakalagay Brother Robbie Pante. Baka kay kapatid ni pamangkin ni Brother Raul. Pamangkin ni Brother Raul. And Brother Evan. Yun, si Evan. Nokum. At saka, sino ba yan? Biduya. Biduya. Anak And ni also, Joshua, baby. Belated happy birthday kay Sister Macor Aquino. Sister Rona Rial. Ayan. And Brother Evan Nokum. Thank you, Lord. Happy birthday, mga kapatid. Pasok. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary.
anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid! Enjoy your and day! celebrate your special day. Yes, ayan po. Ngayon naman, tayo po ay ating pakinggan itong ating Repeat new song of the week. Composed by Brother Darwin Darwin Datu. Datu and arranged by Brother Alan and Sister Jan Yabyabin. Alan Cabral and Sister Jan Yabyabin. Oh, and Interpreted by Brother Enol Nokum. Barry Manilaw. One empty tom. My life has been full of flaws. Stayed at a past, wandering nowhere, running here and there. I am weary and weak. With anything, everything is bleak. Like a lamp to my feet, His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. He revived me with His righteousness and directed my steps. He gave me life with His steadfast love. Great is His mercy on me. I surrender my life to Him, like a lamp to my feet. His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by
for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him. The one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. Ayan. Thank you, Lord. One empty tomb. Yeah, thank you, Lord. I am saved by Him. Ayan, sa ating pagpapatuloy po sa ating pagtalakay dito sa ating parable no sa Mark 2. Ito napakaganda ring sabi nga a time of new realities no. Na tunay na yung pagbabago sa buhay natin talaga naganap yan dahil sa Panginoong Jesucristo. At dito nga no, sa sinasabi rin sa ating pag-aaral tungkol sa an old garment and a new patch. That no one would add a new patch to an old garment. The result would be ruining them both. No? Yan ang pinapakita mga kapatid dito. Talagang hindi pwede. Naalala ko yung laging sinasabi ng Mami Ligaya na tayong mga Kristiyano ay parang yung mga precast. Ano yung precast? Kumbaga, hindi ka natatasahin. Kumbaga, akma ka na. Hindi po ba? Hindi pwedeng hindi ubra, hindi, mga kapatid. Tayo mga precast na. Kasi kapag nga magkasama sa buhay natin yung bagong pantagpe at lumang tela, sabi, both will be ruined. So hindi talaga benefit, hindi talaga pakinabang sa ating mga kapatid diyan. Ang pinapakita ng mga kapatid nga no, through Jesus' life and death, He became the mediator of a new covenant between God and man. And Jesus has not come to be added to the old forms and traditions. He came bringing something new and better. Sa Jeremiah chapter 31, nais ko lang basahin mga kapatid, no? Jeremiah 31 to 34. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihing kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Kaya nga, tunay mga kapatid, sa bagong, sabi nga siya yung mediator pa New Covenant, dapat talaga tayo ay mamuhay sa bagong buhay. Yan, mga kapatid. Para maging fitting. Hindi wag tayong mamuhay sa old forms of our religions and tradition. At yung isang paghambing nga, yung an old wineskin and a new wine, na alam naman natin noon, wala pang bote, di po ba? Kaya balat pa ng mga hayop ang ginagamit na container. New skins were flexible and would stretch to accommodate fermenting, sabi nga po, and expanding wine. No?
but old wineskins would become stiff and brittle and would burst under the pressure of new wine. So Jesus has come as the new wine. Yan. What is new is not to be added unto or contained with what is old. Jesus came to fulfill the promises of God and to give form to the many shadows of the old covenant. Kaya tunay si Lord, mga kapatid, di ba? Hindi niya inabolish, mga kapatid. Siya ang nag-fulfill. Dito po sa Hebrews 10, nais ko lang basahin, mga kapatid, no? Hebrews 10, 1-4. Sabi po dito, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat alalahanin at hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawi ng kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Siya talaga yung bago, mga kapatid. Kumbaga siya yung new wine. And what is new is not to be added unto or contained within what is old. Jesus came to fulfill the promises of God and to give form to the many shadows of the old covenant. Kaya yung pagbabago talagang si Lord, mga kapatid. Siya talaga. That Jesus changes everything. Kaya nga dito, mga kapatid, Jesus reminded his hearers that now that he had come, they should not expect to continue the old tradition of the Jewish religion. Sa ating bagong buhay, mga kapatid, napakahalaga niyan. Na tayo mamuhay na sa bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Di po ba? Huwag tayo bumalik pa o pagpatuloy pa yung ating old way of tradition and ceremonies. He had not come to repair, improve, or update Judaism. Sabi nga, Judaism was useless, worn out, and finished. But Jesus brought something new. Yan. Judaism was like an old, worn-out coat. It was like a brittle, old wineskin. Yet the Pharisees preferred their old, worn-out religion. Di po ba kaya dito pinakita ng Panginoon? Hindi yan. Wala tayo sa old law. Hindi tayo sakop ng batas. Ito pinakamaganda pinakita ng Panginoon. Siya na mismo, mga kapatid, ang tumupad ng lahat na sinasabi sa kautusan. Kaya siya ang fulfiller of the law. At nga salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil kay Jesus na tayong lahat ay nagkaroon ng bagong buhay. Kaya nga yung si Jesus na tagapagdala ng bago, magpipit lamang talaga yan sa mga tao na binago ng Panginoon eh. Kasi hindi pwedeng yung tinanggap mong si Jesus na nagbibigay ng bago at yung tatanggap ay mamumuhay pa rin sa luma, yun nga, mga kapatid, no? Incompatible. Hindi pwede. Hindi ubra. Dapat talaga si Jesus na ating tinanggap, sinampalatayanan, na nagdala ng bago sa atin, tayo na tumanggap ay mamuhay sa bago. Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ lives in me. 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone, and the new has come. Tayo ay bago na. Tayo ay bago na. Yung binahagi nga ni Sister Tata, no, na minsan hindi tayo aware doon. Sometimes we normalize these petty sins,
these grave sins at ang masaklap ang gumagawa Kristiyano. Kaya minsan tayo nabibikaan, Kristiyano ba yan? Na kay Lord ba yan? So, it is a time of new realities. Tandaan natin mga kapatid yan. Yung ating ngayong tinanggap at yung ating kapanahonan ngayon bilang may bagong buhay, bago na talaga. Bago na talaga. Mamuhay tayo sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin na talagang tayo ay binago ng Panginoon. Sabi nga po, ang ating, kung meron yung tawag na imperfect combination, dahil sa ating Panginoon sa Kristo, tayo, at ang Panginoon nagkaroon ng perfect combination. The new to the renewed person. Yan. Ang nagbabago sa binago ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon para sa puso natin na binago ng Diyos. Ang kaligtasan sa mga naligaw ng landas. Ang tagapagligtas at ang makasalanan. The perfect combination. Napakasarap mga kapatid niya na ating maranasan. Huwag tayo matulad sa tagping bago at sa lumang lalagyan ng alak. Kasi talagang masisira, maruruwin mga kapatid. Napakahalaga. Pagpahalagahan natin yung bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Huwag mo hayaang mataint yan o mabahiran o masira, mga kapatid. Napakahalaga yan. So, yung ang binahagyan ni Tata, do not normalize things, mga kapatid. Minsan, nakakalungkot yun. Kitang-kita mo yun. Hayag na hayag yun. Kaya to, minsan, nakakalungkot. Parang tuloy sasabihin, parang walang bagong buhay. Kasi nga, sa kanya, parang ninonormalize niya yung mga bagay na hindi dapat maging normal sa buhay niya. Siguro pwede mo tawagin yon kapag ganun siya, hindi ka normal. Hindi ka normal pagka ginagawa mo yung mga kasalanan na yan. So, yung mga sins na yan, mga kapatid, we must stop normalizing that kind of sin. Mamuhay tayo ayon sa bagong buhay na kaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. Now, let's, magpaparin na tayo, 9:30 na eh. Thank Hallelujah. you, Lord. Ikaw naman mag-pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Manalangin po tayo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, na muli po kami po nagamit niyo. Salamat, Panginoon, sa mga pag-aaral na ipinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito. Maging gabay po sa amin ito, Panginoon. Maging tanda, Lord, ng aming bagong buhay na tinatamasa namin ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-aaral na ito na dapat po naming iwasan at alisin ang ganitong mga kasalanan dahil kami nasa bagong buhay at kayo po ang aming bagong buhay. Layo niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ikapahihiya ng inyong pangalan, Panginoon. Tulungan niyo po kaming mapagtagumpayan, Panginoon, ang lahat ng bagay para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Sapagkat kami, Panginoon, ay tinawag nyo upang magbigay ng luwalhati sa inyo, yes, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa tulong, sa grasya, sa provisions na patuloy nyo pinadadaloy sa buhay ng bawat Kristiyano, sa lahat ng aming mga kapatid na nakasubaybay, nanunood, nakikinig, Panginoon, ang kanilang mga dalangin, Panginoon, itinataas namin sa inyo. Salamat, Panginoon, sa araw ito. Complete guidance, Lord, ang ipagkaloob niyo sa bawat isa. We love you, Lord. We praise you, Lord. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. God See you bless, tomorrow. mga kapatid. Bible study, mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.